Hello everyone, good day. So today I will be sharing you guys about my experience of earthquake and also the recent typhoon, which is Typhoon Tino. So first I will be sharing you about my experience about the earthquake, which is happened last September 20th. No, September 30, 2025 rather. So that was happened at 10 p.m. in the evening. So ana nga time is kanang 9:30 ko ni out sa school, and which is mag-travel pa ko from school dayon until sa among house, which is almost 20 minutes. Yes, 20 minutes. So naabot ko here sa balay is 9:50 or 9:52 p.m. So pag abot na ko sa balay is kanaang sulod ko sa mong kwarto, and then I put my bag and my study table, and then ninglay ko sa bed kay lagi kapoy, and then after a few minutes nagigdaigda ko, and then naghangad ko sa kisame, and I felt nga ning shaky na ang bed, and then ning ask ko sa akong husband, ni anak ko nga naglinog, ana siya nga kanang gawas diha kay kanang galinog. So mao to naratol ko, pagbarog na ko is dito na jud na feel na ko ang grabe jud ka kusog nga shaky sa amo ang floor, which is ning kupot na lang ko sa amo ang door, and then ning dagan ko sa pikas kwarto kay among baby is naa sa pikas kwarto together with my mother-in-law, kay sila man permi mag tapad every katulog. So I shouted to my mother-in-law nga kanaang ma si Dudong kupti moto ihang gipabangon si baby, akong anak ipabangon niya si baby, and then gahi kayo akong baby kay wala jud siya ning mata bisag unsa pa ka, grabe ka shaky gyud ang ilahang bed. So ang gibuhat namo is nagakusmi kaming upat, which is me, my husband, my mother-in-law, and my baby. So ginahulat na lang namo nga mo stop ang pag-shake sa kanaang floor. So pag after few minutes mo to ning dagan mi padung gawas, and grabe makatrauma siya kay yes naapat to yung mga naguna sa a few decades nga mas kusog nga linog, but karon na ko na feel ang grabe jud, grabe kay ang amo ang kisame is grabe ning tingog siya pa maayo, and then grabe gid ana dito pa maayo, no? So and I will be sharing you too about my experience by the recent super typhoon Tino or Tino. Yes, actually my experience about the recent super typhoon Tino is dili kayo siya ingong kanang same sa earthquake kay kuan man. Actually ang amo ang balay is layo-layo ra jud siya sa sapa, and then nagpuyo pod mi sa bukid. That's why dili kayo mi kuan ang amo alang jud ang kahadlukan if ang hangin sa Baguio is stronger than the rain. So nag-start ang rain that time is 9 a.m. in the morning here sa Danao City, sa Bukid. Yes, nag-start, and then magsige siya undang-undang, mukusog mo undang, but wala jud siya kuan nga grabe gid nga kanang undang siya kay muhinay siya, but naa siya kanang talisik, kumbaga talisik. Yes, and then 9 until hantod na lang naggabi up until kadlaw nagsige ra gyapon siya uwan. So ako is I drink coffee that
3 p.m. in the afternoon. Yes, I drink coffee. So basta mag-drink gani ko coffee, dili jud ko dukaon. And ang akong gi-feel ato is ni ana lang ko nga okay, sige, mas better nga dili lang sa matulog, kay para sa if ever unsay mahitabo na ako nga makapukaw sa ako ang bana, sa ako ang baby, o sa ako ang mother-in-law. And ang na-experience na ko that time is grabe jud ang uwan, grabe ang tubig. And then pagka mga around 12 a.m. grabe jud ang kusog jud kaayo nga ulan. As in jud kusog dagko jud kay lusok ang kuan sa ulan. So until na siya mga alas 3 sa kadlawon. And ang nahitabuan na is syempre bukid man ang amo this sorry sa akong kukuhugaw, balik kani naadiri among balay. And then ubos among balay is naadiri ang dam sa Danau City, which is 2 dam na siya. Diri among balay, here ang dam, ang first dam, and the second dam is naadiri. And ang mga nagpuyuan na sa diri nga side is Sitio Lango, Barangay Ginakot. And ang nahitabuan na is ang tubig, ang baha is grabe jud siya kakusog and kadako. Basta kanang ngilo jud kayo siya, kay pagka morning ana na mga around 8 a.m. is nang gipukaw ko sa kumbana niya na siya nga kanang mag-walk daw mi sa ubos amo ay tan-aw na mo kung unsay, just like sa bagyong Odette, nagnobeler mi that time. Tanaw-tanaw mi sa mga tao dito, unsay mga kuan para nasa mi mabalita sa diri sa amo asod. Oto, naglakaw mi sa akong bana. Layo kayo amo adjay, naabot mi sa Sitio Lango, Barangay Ginakot. Gikan mig Santa Rosa, Awihaw, Santa Rosa, Danau City. Yes, gilakaw na namo badong dito kay nagnobeler mi day. Yes. So mauto ang ako ang nakita jud is mura jud siya gikumot akong kasing-kasing, kay naajud siya kanang daplin sa karsada is naano ang balay. Yeah, pag abot namo sa Langob is grabe jud kadaghan jud sa balay nga naanod, I know gikaon sa baha rather. Then nakita na ko ang before and after sa Langob is grabe jud kasakit jud sa dughan. And then nakaana ko ato nga time nga thank you so much Lord, kay gibutang minimo ana diha nga lugar which is layo ra siya sa baha, but grabe jud luoy jud kaayo ang mga tao. Makita gid nimo nga grabe naapay namatay kay naanod sa baha, natabunan sa yuta ning ana. So grabe ang experience nimo ato is pao kasabot nga nagtan-aw ko sa mga tao, nga nagtan-aw ko sa mga balay nga kana ang nabahaan. Grabe na nagtuo akong luha no. Uy kay ta bitaw naghilak ko ato, char. Naghilak jud ko ato, promise. So, nakaagas akong luha. And, mutos akong karatol sa nakita na ko sa dito nga lugar, kay gikaon lagi sila sa baha, na wash out sila. I told my husband that we will be going to Carmen, kay maadto sa ko ang mama ug papa, kay ako silang kamustahon, kay that time is no signal, no electricity, no wifi, wala tanan. So ang akong gibuhat, akong ginan akong bana nga mga tumi og Carmen, i-check na mo ang akong family, akong mama ug akong papa. And then sa kalisod sa dan kay lagi wala pa mi jud kabalo ato nga ang Danau is grabe jud kadako ang lunok. So ni ana ra ko ang bana, ang nakita na mo sa karsada is di jud siya magian sa Ginakot.
So ang among gibuhat ni tuyok mi dito mi agi sa lain nga lugar para lang makalusot ni ato sa Carmen. So kaloy-an sa Ginoo, wala maigo, wala kayo maigo ang place sa ako ang mother, and then wala mi magdugay dito, and then ibalik mi. But niana ko sa akong bana nga mo try daw tag-agi adto sa Danau proper, atong tan-awon kung unsa katinuod ilang giingon nga gilunupan lagi daw. So mauto dito nag-travel nami, nagbiyahe nami, and kung unsay akong gibati dito sa sitio Lango, Barangay Ginakot is times 100 pag abot sa Danau day. Kay grabe jud ang lapok, ang sakyanan dito, nag bumper to bumper sa tungod sa kana ang baha nga grabe ka kusog jud, as in. And then nagtan-aw ko sa mga bugasan dito, mga kanang mga lawg nga na puno na bitaw siya sa kanang lapok ay sa tubig. Grabe jud, pinaka worst nga na experience to na ko nakakita jud kog actual jud nga kana ang panghitabo nga ning ato. Kay kana ang ako ang nakita jud ning ato kay sa balita ra jud ko kita ana mga ana. So pag adto na mo ato sa Danau City is grabe jud, sa taytay pa lang as in jud mura kanang anaon imong dughan sa kasakit. Magtan-aw ka sa mga tawo nga isinalaghabwa sa yuta ug sa kana ang tubig nga nisulod sa ilang balay, no? So grabe jud kaluoy. And ako ang na-experience ato is grabe jud, murag trauma nga nahadlok nga hagol kaluoy.